Okay, good morning guys at welcome again sa ating channel. At ito ngayon ay nandito tayo sa ating bubuhusan para sa single lane. At ngayon ay papakita natin kung paano tayo mag-sit ng concrete paver. Yung pinakamadaling paraan na pagsisit ng concrete paver. Ito yung concrete paver mga guys. At mayroon tayo nilagay na 10 vibrators sa width na 3.8. At ito ay magsisimula tayo sa umpisa, hindi to double lane kundi single lane. At unahin nating ipakita yung kanyang sensors dito sa gawing kaliwa niya. Nandito yung steering sensor saka elevation sensors, grid sensor ang ibang tawag dito. Itong steering sensor, ito malaki, itong naka vertical na ito ang steering, ito ang tumutulay dito sa string line. At kung ano yung, kung talagang matuwid tong string line, tuwid din siya. At pag itong grade naman, dapat yung elevation ay tama. Ang elevation guys ng string line ay nakasit ng 60 centimeters below the hanggang sa ground, kasi nga ang purpose nito kaya nalagyan natin ng 60 ay para kaya nating laktak-laktawin. Pwede nating ano yan, baguhin, depende sa gusto magsisiting. Pwedeng 70, 80, pwede rin 50. At yan ang ating ano. So ito guys, na-sit na nga itong steering saka grid dito sa isang side. Ito. So kung titignan nyo guys, meron tayong inilagay na tanse kabilaan dun sa may string line. Kasi double string line itong ginagawa natin. Ngayon ang pinakamadaling ginagawa natin, naglalagay tayo ng pinaka-barrier, ito reference natin. Ang thickness ng ating konkreto ay 0.3. So 60. So dapat mamaya mula dun sa forma ay magiging 0.3. At ito nga, ilan to? 60 ang nag-register dito. Dapat may 0.3. So ito yung initial na pagsisit natin. Dito rin sa kabilaan. Sa kabila rin. Ito guys, so patrasin natin yung ating paver. Ilan? 61 saka 60. So dito sa kabila is 61, ibig sabihin overcut. So guys, ito guys, umatras na natin paver. At ngayon dahil lang isinit nating distansya nung konkreto doon sa string line is 2 meters, kukunin natin mula doon sa side plate yung 2 meters. So pag natama natin ng 2 meters, ito kulang pa 198, 189. Kukunin natin yung guys. Okay, okay, sarap naman sa kabila. Gawin mo ng 196. So guys, yung ganito yung pag-sisit natin. So okay naman siya. So atras natin, puntahan natin yung barya. So tignan nyo guys, kung paano tayo mag-sitting. Yan, kinukuha natin yung distansya mula dun sa, dito natin kumukuha ng 2 meters kasi nandito yung alignment. At yun ang pinaka-alignment mula dun sa ano ng konkreto. So sige lang, tignan natin. So guys, medyo malayo pa. Atras pa! Woo! Hey! Atras pa natin, medyo malayo pa. Hop! So kung makikita nyo guys, nandito yung barya kanina yung ano natin. Sukatin natin ngayon. Ilan? 32. Dapat 31. Okay, 30.5 kasi 31 dito. 30.5. Kuha mo yung ano, yung level muna natin.
So prior pero bago tayo magsukat doon guys is dapat i-label natin yung forma dapat parallel sa string line. Parallel sa string line yun. So gumagamit tayo ng label dito. Dapat ma-label natin kasi dapat hindi siya nakatingala or nakayuko. Kasi pag nakayuko, ang pauto sa likod. Pag nakatingala, hirap naman yung label. Label muna tayo, lilabel nyo yan, si label. So nililabel natin guys, yung paper ngayon, nililabel natin. Dito. So na-label na siya, doon naman sa isang side. So ililabel natin yung frame. Hindi pwedeng hindi siya nakalabel dahil mayroon siya malaki epekto pagka nagano. Either mahirapan ng paper or ampaw ang sa likod. So mataas ang harapan, ibababa natin. So yan, i-label. So balikan natin guys yung dalawang baryang inilaglag natin. Yung iba naglalagay ng ano diyan, rod, thick rod. So ilan? So tatlo baba. Tatlo. Kabila, sarap. Harap, harap. Harap. Isa pa. Dalawa. Harap. Harap. So, ganun lang guys, kadali ang pagsisetting natin ng concrete paper. At sana may natutunan kayo. So, yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, ng mga kaibigan natin, pakisubscribe at marami tayong matututunan. Marami tayong i-upload pa regarding sa concrete paper. At sa susunod, abangan nyo ang ating ihahanda na ating pang nalalaman na pwedeng i-upload. So, once again, ito lang mga guys. At muli ay magandang hapon sa inyo. So, kita-kita tayo sa ating susunod na video. So, magandang hapon.